Itinaas na ng ilang mangingisda sa Calapan Oriental, Mindoro ang kanilang mga bangka habang papalapit ang bagyong Opong. Kamustahin po natin ang lagay ng panahon doon sa ulat on the spot ni Bea Pinlac. Bea? Connie, mataas man ang sikat ng araw dito sa Calapan Oriental, Mindoro, nakataas pa rin ang signal number 1 kaya hindi po muna pwedeng pumalaot dito ang anumang sasakyang pandagat. Ang ilang mangingisda rito, tinaas na ang mga bangka nila sa takot na anurin ito kapag sumungit ang panahon. Si Tatay Lorenzo halos buong buhay ng binibingwit sa dagat ang pang-araw-araw nilang gastusin sa pamilya. Kahit mas pipiliin daw niyang maging ligtas sa gitna ng nagbabadyang hagupit ng bagyong Opong, hindi rin niya maiwasang manghinayang sa kikitain niya sana ngayong araw kung pwede lang pumalaot at mangisda. Yung aming obligasyon sa pamilya, yung dapat naming gastusin kapag hindi kami nakakalaot. Kinakapos din dahil malaking kawalan sa amin pag hindi nakakalaot. Nakakalangan din pumalaot dahil sa sobrang madaluyong kahit wala pa yung bagyo. Connie, kapag ganito raw na hindi sila makapalaot para mangisda, ginagawa nila, naghahanap sila ng ibang racket para kahit papano may mauwi pa rin sila sa kanilang mga pamilya. O kaya naman, inihahanda na nila yung kanilang bangka at bahay kung sakaling matamaan ito ng bagyo. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental, Mindoro. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Kahit 2025 din nagparang tapos at ginastosan na ng halos 1 bilyong piso, hindi pa rin napapakinabangan ng Sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Lagi raw kasing sira at ngayon, kailangan pa ng dagdag pondo para mapagana ito. Narito ang aking report. Sa dokumento pa ng nahawak ni Secretary Vince Dizon, uminit na ang ulo ng kalihim ng DPWH. Grabe, 2018 Sinadya nila Secretary Dizon at ICI investigator at Baguio Mayor Benjamin Magalong ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila, kasama si Manila Mayor Isko Moreno dahil mula nang matapos ang proyekto, hindi pa raw ito napapakinabangan. 2017 ito pinondohan, 2018 sinimulan at ngayon may bago na namang pondo para ito ay mapagana. Total, from 2017 to now. Yung po boss na Kano? ito po yung project breaker. Yung po boss na 2017 and 2018 projects, ang total po niya is 774. And then? Tapos yung ngayon po na bago, ito po yung 94. Bali po boss, So close to 900 million na ang siningin ng gobyerno. So halos 1 billion na nga yung siningin ng gobyerno. Mismong si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar-Parao ang nag-inaugurate ng pumping station noong 2020. Pero mula nang buksan, lagi daw itong nasisira. Ang solusyon, panibagong pondo para ito ay mapakinabangan. So sigurado kayo. Tapos pag hindi gumana, nagbaha pa rin dito, hindi gumana ito, papakulong ko kayong gas. Okay yun sa inyo. Willing kayong gano'n. Kasi hindi ako nagpapatawa. Kaya ako nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa dito. Ang sinasabi ko, tatapon tuwid tayo ng 100 milyon dito. Sinasabi niya masusolusyonan. Paliwanag ng DPWH engineer, nag-iba na raw ang topography ng ilog kung saan dadaloy ang tubig, kaya hindi gumagana ang pumping station. Ang ikinagulat ng inspecting team, kailangan daw ng dagdag pang 200 milyong piso para talaga mapagana ito. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano nyo papaganahin yung buo? Kasi nung 2020, diniliber to buo binayaran nyo buo Dapat gumagana 5 years na hindi gumagana Tapos ngayon, papachi-pachiin nyo na naman. Anong kaya nyo sa amin? Sa uli, pinag-utos ni Dizon na itigil muna ang pagpapaayos sa pumping station para i-assess ng isang third-party inspector kung paano ito papaganahin. Pero ang ipinagtataka ng mga opisyal ng barangay, hindi sila kinonsulta bago gawin ang proyekto. Sa totoo lang daw, hindi nila ito kailangan. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Naku, hindi po, konsumisyon. Dati pong baha namin, katalampakan. Ngayon naging bewang. Paglilinaw ni Mayor Magalong, kahit mapagana ang pumping station, titiyakin ng Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may kinalaman sa proyektong ito. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nanawagan si Ellis Co sa amang si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na harapin ang mga alegasyon kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects. Sa isang Instagram post, sinabi ng anak ni Co na kinukondenan niya ang lahat ng uri ng katiwalian. Simula ron nang pumasok ang ama sa politika, naging malayo na ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Nalaman lang daw ni Ellis ang kabuuan ng mga alegasyon sa kanyang pamilya kasabay ng publiko. Nahihiya raw siya at walang ibang hiling kundi ang lumabas ang katotohanan. Dapat daw maparusahan ang sinumang mapapatunayang may sala kahit pa ang kanyang ama. Panawagan niya sa amang si Zaldi Co umuwi ng bansa at humarap sa korte dahil kailangan ng mga tao ng kasagutan. Webes latest na mga mare at pare. It's a Real Life Fam ang aabangan sa Kapuso Family Drama Series na Hating Kapatid. For the first time, magsasama sa isang serye ang Legazpi Squad ni Zoren, Carmina at ang twins na sina Mavi at Cassie. Hinintay daw talagang mag-match ang kanilang schedules para bigyang buhay ang GMA Afternoon Prime Series. Chika ni Mommy Nina, unexpected twists at kakaibang storya ang away pamilya ang aabangan sa serye. Para kay Cassie naman, hating blessing at pressure na makatrabaho ang kanilang parents. Kaya si Mavi ginawa raw inspirasyon sa kanyang pagganap ang Mavi Legazpi sa totoong buhay. Sa ibang balita, 3 sexual complaints ang isinampa ng 2 babaeng pulis laban kay Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Ayon sa Department of Justice, inihain ang mga reklamong paglabag sa Revised Penal Code sa National Prosecution Service. Acts of lasciviousness ang isinampa laban kay Teodoro ng isang babaeng pulis na dati raw miyembro ng kanyang security detail. Mula sa kanyang asawa, inilipat din daw sa security team ni Teodoro ang isa pang complainant. Acts of lasciviousness din at rape by sexual assault ang inihain ng ikalawang pulis laban sa mambabatas. Nang hinga ng reaksyon ng GMA News Online ang sagot ni Teodoro, inihintay pa raw niya ang kopya ng mga reklamo. Nangako naman ng DOJ na magiging impartial sila at bibigyan ng due process si Teodoro. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng Department of Foreign Affairs at International Criminal Court na lehitimo ang pagbisita ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Kasunod po ito ng pagpuna ni Vice President Sara Duterte na wala royang pahintulot mula sa kanilang pamilya. Balitang hatid ni Mariz Umali. Tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa The Hague sa kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nagpanggap daw silang isang welfare check ang kanilang gagawin. Pero tingin ni VP Sara, utos umano ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Malacanang na nagsumite ang Philippine Embassy ng report sa Pangulo tungkol sa ginawang pagbisita. Giit ng bise, nalagay raw sa panganib ang buhay ng ama nang payagan ng ICC na pumasok ang mga ahente ng gobyernong kumidnap sa dating Pangulo nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. I can only speculate, Mr. President, but I don't really have the facts obtaining on the ground. Sa tingin ko lang talaga ay baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para i-confirm siguro kung talagang totoo ba na merong cognitive impairment ang ating dating Pangulo. Paliwanag naman ng DFA, welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy at naaayon ito sa Vienna Convention on Consular Relations at Batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Tungkulin daw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service Posts at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadetineng Pilipino abroad. Tiniyak naman ng International Criminal Court na naaayon ang mga aksyon nito sa ICC Rome Statute at sinusunod nito ang international standards na ang mga nakadetineng individual ay may access sa kinatawan ng kanilang mga konsulado. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot na nakadetineng individual. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.